Hindi ka mananalo, John Vic Rimulya. Kahit i-endorse ka pa ng First Family, hindi ka mananalo, John Vic Rimulya. Dahil wala, yabang lang ang meron ka. Dahil nung ikaw ay nandiyan sa napagbigyan ng pagkakataon sa Cavite, yung mga Caviteño umaangal sa performance mo. Di ba ga? Yabang lang ang meron ka. If I were you, gawin nyo na ang hinihingi ng taong bayan. Yung totoong taong bayan, hindi yung taong bayan na si Asidre lang ang nakakakita. Hindi yun. Hindi yung taong bayan na yung mga buaya lang dyan sa Kongreso ang nakakaalam. Alam mo, kung para matapos ang kasasalag ninyo dahil tama yung sabi ni Congressman Egay Erice na yung pagtatakip ninyo ay masusundan pa yan ng mga serye ng cover-up. Dahil hindi pwede, dahil hanggat sumisingaw yan, pagtatakpan, wala kayong matatrabaho, wala kayong magagawa. Hindi ba ga? Kasama si Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Kaya ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS sa sinagawa noong November 2025. Batay sa 4th quarter 2025 Social Weather Report, umabot sa plus 28 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente na 6 na puntos na mas mataas kumpara sa plus 22 na naitala niya noong Setyembre ng parehong taon. Ibig sabihin, mas marami ang nagsabing kontento kaysa hindi kontento sa kanyang naging performance. Sa detalye ng survey, 54% ng mga respondent na nagsabing satisfied sila sa trabaho ni VP Sara. Samantalang 26 naman na nagsabing hindi sila kontento habang 18 naman ang hindi pa makapagdesisyon. Isinagawa ang survey mula November 24 hanggang 30, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 Pilipinong may edad 18 pataas. Tig 300 respondent ang kinuha nila mula sa Metro Manila, iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nilinaw ng SWS ng naturang survey ay hindi pinondohan o kinomisyon ng asinumang individual o ng anumang institusyon. Abante Pilipinas. Naalala ko tuloy itong si hambog na itong hambog na si John Vic Rimulya. Sabi niya I will run as president if the president will endorse me. Kasi sabi na nag-interview, with all these negative results of the survey, paano makaka-apekto sa iyo yung endorsement ng presidente? Kahit i-endorse ka pa ng First Family, hindi ka mananalo, John Vic Rimulya. Dahil wala, yabang lang ang meron ka. Dahil nung ikaw ay nandiyan sa napagbigyan ng pagkakataon sa Cavite, yung mga Caviteño umaangal sa performance mo. Abante Di ba ga? Pilipinas. Sus, mali. Ay, teka, mamaya na. Napaga. 4:21. Hindi kasi survey So ngayon, paano yan? Ang ating gobyerno, ang Malacanang, ala nang ginawa kundi sumalag ng sumalag. Hindi ba? Alam mo, kung para matapos ang kasasalag ninyo dahil tama yung sabi ni Congressman Egay Erice na yung pagtatakip ninyo ay masusundan pa yan ng mga serye ng cover-up. Dahil hindi pwede, dahil hanggat sumisingaw yan, pagtatakpan, wala kayong matatrabaho, wala kayong magagawa. Hindi ba ga? Kaya if I were you, gawin nyo na ang hinihingi ng taong bayan. Yung totoong taong bayan, hindi yung taong bayan na si Asidre lang ang nakakakita. Hindi yun. Hindi yung taong bayan na yung mga buaya lang dyan sa Kongreso ang nakakaalam. Ang hinahanap natin, ang mga taong bayan na naghahanap ay yung 23 milyong bumoto sa inyo. Yung 23 milyong bumoto sa inyo, naghahanap. Nasaan? Marami kayong sagot o tanong na hindi nasasagot. Na sa halip sagutin ninyo ay idinideny na pinagtatakpan pa. And that is the reason kung bakit lalo kayong nababaon sa kumunoy.
Di ba? Kumunoy na ang nakakatuwa ay kayo rin ang may gawa. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 4:22. Parang bingo lang ba to? Ng playtime? Sa letra ng B, 4. Sa botong 284 na pabor, 8 ang kontra at 4 na abstensyon, pinagtibay ng Kamara de Representantes ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na ibasura ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kakulangan ng sustansya. Para nabasa ko na ito kahapon. Di ba? Oo. Inaprobo ng House Plenary ang committee report na 111 na isinumite ng Committee on Justice patungkol sa House Resolution na nagdi-dismiss sa mga impeachment complaint na isinampa ni na Attorney Andre De Jesus. Di ba ga? At Lisa Masa, Teodoro Casino, Renato Reyes. Yan. Yan mga yan. Sa ginawa pag-sponsor ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, ipinaliwanag nitong ang desisyon ng panel ay nakaangkla sa constitutional standards, Supreme Court rulings at sa House rules on impeachment. 424. Abante Pilipinas. Hindi ko na ito kukomentaryohan. Nagkomentaryo na ako dito kahapon Nagkomentaryo na ako kahapon. Diba? Sabi ko, wag nyo nang daan-daanin sa ganyan. Lalo nyo nang sinasaktan ng damdamin ng ating mga kababayan habang parang isinasampal nyo pa sa kanila Parang sinampal, hindi sinampal, kundi sinasampal-sampal, paulit-ulit na sinasampal nitong mga buhaya na ito ang taong bayan. Para lang sabihin na walang magagawa yung inyong gusto. Kami ang masusunod. Abante Pilipinas. Kaya wag nyo nang sampal-sampalin ng taong bayan, diretso nyo na. Oo, Tito Soto, ideklara mo na ihatulan mo na ng guilty para tapos na. Di ba ga? Pinasasakit nyo pa ang ulo ng taong bayan Kayo naman tong mga atat na atat. Imagine, ang kaso ay 125 million pesos as against trillion. Ganong katanga ang ating mga diputados. Di ba ga? Nakikita nila yung maliit na tuldok sa napakalaking papel. Hindi ba ga? Pero yung malapad na papel, hindi nila nakikita. Ang nakikita nila yung tuldok. What I'm saying is that yung maliit na halaga na galing din sa presidente, yun ang inyong isinisiksik lagi sa utak ng tao na kita naman ng taong bayan kung saan napunta. Lalo na yung mga nakararaming mahihirap nating kababayan na nasa malalayong barangay. Alam nila kung saan napunta yung pera na yan. At yan ay nilinis na rin ng mga opisyal ng pamahalaan. Di ba ga? Pero hindi. Yan pa rin ang pilit nilang isinasaksak. Pero yung impeachment complaint na isinasampa nitong grupo ni Mike Defensor, hindi ninyo tinanggap. Di ba ga? Sapagkat alam ninyong kayo ay masisepyat. Butata. Di ba ga? Ang aabutin ninyo. Kaya hindi ninyo ginawa yon. Ay sayang nga naman. Pamantakin mo, 3 taon pa kayong palalamunin ang pera ng taong bayan. Di ba ga? Abante Pilipinas. Kaya kawawa ang Pilipinas sa inyo. Dito sa administrasyong ito, kawawa ang Pilipinas. Kaya God save the Philippines.